Ayun, hello po. Yan. Yes. Ako po ang inyong Lola Kwentosera, ang lola niyong daldalera, pero hindi naman masyadong chismosa. Konti lang. Konti lang. Good morning po sa mga listeners ng Anchor of Hope and nice meeting you po, Sir Roger and Shiki. Naku. Roger na lang po, Ay, Lola. Chiki na lang. Tama po, tama. Chiki, pwede bang itanong ko muna itong unang pinatatanong ng napakatagal na yung nalamang magiging bisita natin. Sige. Sir, patanong nyo naman, bakit pa yun ang pangalan ni Lola? Oo, Lola Kwentosera. Originally po, novelista ako. Nagsusulat ako ng novel for my children when I want to teach them about Christian values. Especially yung teenager ko noon, yung mga love life. Sabi ko, pero kaya, mahilig siya magbasa ng libro. So, nagsusulat ako ng novel. Tapos po, nung pandemic, nag-enter ako ng competition sa isang network. Tapos po, nanalo po ako from top 400, 100, nag-top 5. Ang mga kakompetensya ko po ay mga bagets. Ang tawag po nila sa akin, Mamski, Mamshi, or something. Tapos sabi po nung aking advice, parang pong coach, sabi niya, medyo mouthful yung pangalan mo bilang pen name sa novel. Sabi niya, would you like to have a pen name? Sabi ko, ano kaya ang pen name ko that will age well? Sabi ko, Lola na lang siguro, Lola na mahilig magkwento. Kaya po naging Lola Kwentosera. But then yung mga bagets po, when I launched my first novel, sabi po nila sa akin, Lola. Lola. Opo, ang tawag po nila sa akin, Lola. Kaya sabi ko, sige, i-own ko na tong Lola Kwentosera, and it became like that po. Sana naman in the next future, Lola na talaga rin po siya eventually. Galing, so, sabi ko, bait ni God about that. Binigyan ako ng pangalan na gano'n. Parang yung wrestling lang ni Jacob. Chiki, tatanong ko itong isa pang nag-iinit ang aking cellphone. Sige. Sabi daw nila, masyado daw napakaganda ng inyong childhood, Lola. No? Opo. Can you tell us Hindi ko po mare-recommend sa iba. Ano po ba daw ang kwento ng inyong kabataan na talagang napaka-espesyal at mapanghamon? Simple lang naman po. I came from a family na yung nanay ko ay hindi legal na asawa. So, meron po akong kapatid sa kanya, sa nanay side na isa. Sa tatay side naman po, konti lang, 12 lang. Tapos kami po dun sa pagsasama nilang dalawa ay 3 babae. Ako naman po yung panganay. So, during the 70s, medyo controversial po yung ganoon na, hindi mag-asawa parents mo, anak ka sa labas. Ngayon lang, hindi na po masyadong big deal. But during that time, in the 60s, coming from the 60s kasi, hindi ka tatanggapin sa mga Catholic schools, lalo wala kang birth certificate, may mga ganon. Or I've experienced na hindi ka pwede makipaglaro with certain kids kasi the parents only allowed married, dapat yung magulang. May mga ganun lang po ako na-experience during that time. Kasi noon, di ba, may mga paniwala na, naku, huwag kang didikit dyan, baka mahawa ka. May ganun. Paglaki mo, maging ganyan ka. Very conservative Philippines tayo during that time, especially when it comes to family. So, because of that po, siguro that was the start of the childhood trauma. Na ngayon, dun ako nagfo-focus, like, when sabi ko nga, sayang, hindi pa kami naging October kasi October is Mental Health Month in the Philippines. So sabi ko, na-advance ang Anchor of Hope sa mga invitation, buti na rin naman. Hindi, alam mo ba, Lola, kasi i-invite ka namin ulit. Ay, may ganoon. By that, kung masyadong mahaba. Pag-uusapan naman natin mental para may health. part 2. Yes. Kasi sabi ko nga po kay Ma'am Ana, basta ko, what do you want me to focus on? Is it parenting? I can do that. I can do sa teachers. I also do ministry sa police and military because of the trauma part. Yes. Dun sa mental health. And medyo na-expert po ata ako dun kasi sabi ni God, nung pagkapanganak sa akin, ang gift ko sa'yo ay napakaraming childhood trauma. Kasi gagamitin niya to touch yung hearts. pala po, gagamitin po ni God yung mga story na yon para, para mag-glorify ang pangalan niya. Amen. Lola, I'm just wondering, kailan mo nalaman na second family kayo?
Immediately naman po because ang kagandahan po nun na lumaki po ako na pareho ko silang kasama Okay. because they abandoned their families eventually. So, on Oh. both sides, syempre may mga hinanakit po doon. Pero may on and off po na naghihiwalay sila. And Mm-mm. if I will dwell into that, mahirap po talaga sa isang bata ang lumalaki na wala siyang safety net. Yeah. Yun muna yung usually po the sa psychology they would say, the basic need ng bata, pagkain, bahay, 'di ba po? Pero looking deeper into that, ang kailangan po ng bata ay pagmamahal at security na meron silang tagapag-alaga regardless. Yeah. Kasi pwedeng ang dami mong toys, ang dami mong pagkain, you're well provided for, pero lagi ka namang niyayank out sa ibang bahay Mm-mm. and you're dealing with different personalities growing up. Medyo it causes a lot of insecurities sa bata kasi nga hindi ka secure, 'di ba? Right. Yon. Kaya doon ko na-realize na okay, I have both my parents, pero meron siyang ugat wherein lumaki ako na I don't feel safe kasi anytime pwedeng mawala Oo. yung ganong sitwasyon. Alam mo na may dilubyong mangyayari. Mm-mm. Tsaka siguro, linuloko ka ba ng mga kabataan? Siyempre po, sabi ko nga sa inyo, I've experienced na naglalaro ako and then eventually tinawag and then I was told na, ay, hindi na kami pwedeng makipaglaro sa'yo kasi hindi ka ano. Pero growing up po, hindi ko naisip yun. Hindi mo pala makukuha lahat ng mga trauma. Tanungin ko po si Sir Roger. Sir Roger, ano pong pagkakaalam niyo sa trauma? Ayan, no, layperson ako. Ang pagkakaintindi ko sa trauma dahil first aider ako eh. Apo, Anything opo. na binangga, nabigyan ng matinding bangga, diin at nalilikha ng sakit. Hindi po. Ang trauma po ay Tingnan mo. Explain ni Lola. Opo, ang trauma po ay itapon si mama. Trauma. Si Sir Roger, pag si Oo Papa nga. po ang itatapon, ano po? Hindi ba tropa? Yon! Ayun. Ayun, tama pa si Sir Roger kanina. Anything na painful, sugat, di ba po, yun yung trauma. Pero pag tinanong mo, sino nakaka-trauma sa'yo? Si Mama or si Papa? Yun Oo. naman kasi yun usually yung ating kinalakihan po di ba? Yeah. Yung trauma side of the story. So, hindi ko po yun masyado naramdaman. Naramdaman ko na lang po nung ang adulting ko ay magulo. Oo. At Okay. doon mo dapat ugatin. Oo. Not the present. Kasi sabi nga nila, the present na pinagdaraanan mo ay echo ng past na imprinting sa'yo. Sa atin po sa biblically, they call that generational curse, right? Sa psychology po, scientifically, we call that reenactment of trauma or generational trauma. You're reliving your trauma over and over again. That's the reason why I grew up with a mistress of a mom. I became a mistress as well. O, teka, bago mo wag muna ikwento doon, yan. wag muna Oo. doon. Dahan-dahan tayo kasi maganda yung kwento Oo, mo. unti-unti. Oo. unti-unti. Sige, Roger, ikaw muna. May tanong ka? Ito nga no, maganda yung pagkakasabi ni Lola na si Steve Jobs, binanggit niya talaga na you can only connect the dots kung pabalik hindi pwedeng pabalik. Yung bang mga panahon na yon, medyo sa iyong murang pag-iisip, nakararamdam ka na ba na may mali? Parang, alam mong may mali sa kalaro mo, pero parang may mali din sa loob ng bahay? O ini-enjoy mo lang basta yung kabataan? Hindi, alam po ng bata yan. Alam po. Okay. There's also an experiment wherein yung isang bata, grupo ng mga babies, toddler, iiwan po ng parents without really prepping them na aalis na siya. Pagbalik po ng parents, may mga bata na, Mami, babalik agad. May mga bata na nonchalant. Parang titingnan and ewan ko, Dead dumating na. ka na. Oo. But when you put them sa parang may mga aparatus po to measure the heart rate and the brain wave, nagwawala po yung brain wave ng mga bata na nonchalant lang. Wow. And you would Kaya, eventually know na magkakaroon ng attachment issues yung bata na yun growing up. May effect ba talaga yon? Bagamat alam natin ang sagot pero galing sa isang eksperto.
Anong effect sa bata nyo na lola, yung alam mo na yung nanay mo na sa loob ng puntod, hindi na ulit lalabas doon? Opo, hindi lang na hindi lang po nanay, basta the very first na na-imprint Mm. siya. Kasi minsan sa panahon po natin, ang nag-alaga lola na, Mm-mm. tita, baba Yeah. pag ganun. Kung sino yung unang, kumbaga first responder, di ba parang ganun, yung unang kumarga sa kanya, nag-alaga sa Mm. kanya. And most of the time, nanay po natin yun. Correct, correct. So, meron po talagang effect dun sa bata kasi nga, yun ang safety ko yung nag-aalaga sa akin. Kaya naman sabi dun, it really takes a village to raise a Raise. child. Yeah. So, kung mawala man si mommy, if sobrang loving naman nung papalit na family, at least kahit papano, yung safety nung bata na nararamdaman niya, I'm still loved. Mm. Mahal pa rin ako. And then, ipuproseso. Kasi minsan, ang hirap ipaproseso sa bata na, nasa heaven na si mommy, pauwiin mo na. Pauwiin mo na kasi gusto ko na siya na makita ulit. Yeah. Pero yun po yun Kaya, marami rin nagtatampo minsan sa Panginoon kapag bakit ang bata kinuha agad yung Oo. nanay. Pero ang dapat nating isipin, we don't know anong reason ni God. Ang dapat nating gawin is sino ang papalit Mm-mm. Correct. doon sa magulang para lang maramdaman pa rin ng bata na yung transition ng Yeah. pag-aalaga. Oo. So, Lola, Lola talaga Yes no? po, Lola na Okay. lang. Ayan. Lola, sinabi mo kanina no na security, tapos talagang nagkakaroon ng gulo kapag may changes na nangyayari gaya nung nanay umalis, hindi nagpaalam. Ikaw, when you turned 9 years old, syempre yan yung time na nag-iiba na yung katawan, pag-iisip, and yung dad mo na lagi mo namang kasama growing up, talagang kayo very close, 'di ba? Parang if I'm not mistaken, you were kind of best friends, tama ba 'yun? Yes, opo. So you would talk to him, tapos a lot of time spent together, pero may nagbago nung around that year. Would you like to share? Opo. Yung mga nakikinig po, no, if you're listening to this, I'm coming from a place of redemption and healing already. Kaya when I Okay. talk about it, hindi na po ako yung parang na-hijack. Kasi may mga tao na pag kinausap mo, you talk about it, parang may tingling sensation pa. So, kung sino man po yung makakarinig ngayon, it's not an accident you're here because God allowed you to be here. Yes. Yung baliktad po kasi yung nanay ko grew up without a mom. So, lumaki po siya na mahanap buhay. Okay. So lagi siya nagtrabaho, lagi siyang wala. Yung tatay ko po, very matikas, very public speaker. Ginawa niya po, para wag maagaw sa kanya, pinapunta niya sa bahay. Stay at home. I will take care of everything. Okay. That's why I grew up being taken care of by my father. So parang siya yung tagaluto, tagalaba, and everything. Kaya tama po si Ma'am Shiki na we love each other. Magkamukha kami sa lahat ng bagay. But then something happened po with my father during that time na taga Bulacan po kasi ang mga pagdanganan So, very Yeah. patriarchal. Yes. At Kuya. naging gobernador. Opo, di ba? Hindi naghuhugas ng pinggan. Hindi, basta mga ganun sila mga kuya. And then, eventually po, the brother visited, nakita niya po yung tatay ko na naglalaba. And I think something happened with my father during that time. And that was the beginning of him doing something with me na pag natutulog ako ay medyo sexual, touching me in places. And pati yun inugat ko. Kasi for me to really overcome that traumatic past in my life, I really had to understand saan ang gagaling ang nanay at tatay ko. Anong hugot nila. And doon ko po na-realize na yung tatay ko parang need niya ng lalaki na will respect and love him as a man. Na hindi siya minamaliit, parang ganoon. Kasi hindi siya nag-earn ng money Umaasa lang siya. And yung nangyari po sa amin is not really yung parang nakikita niyo po sa TV na, tay, wag po, really triggering. It's like, you're really beautiful. If we're not father and daughter, you're the type of woman I want to be with. It's like, sabi ko nga, grooming ba yun? Was my dad
attracted sa bata. Parang yun yung naiisip ko po na, pero never ko po siya nakita anywhere. Wala akong, meron siya po sa mga malalaki na grown up na. So, did I grow up so soon? Ako ba may kasalanan? Ikaw na, yun po ay part din ng psychological issues ng mga batang na sexual assault. Ako ba yun? Did I put up a lot of signal? Parang ganoon po siya. But I think that was it. It was, my father was also going through really, really difficult time na hindi na siya lalaki. Hindi niya na alam, hindi niya ma-identify, asan ako? Nadurog po siya. And ako yung naging comfort zone niya. You don't know, hindi ko po yun alam eh. So, looking back again, dun ko lang marirealize what's happening now. That's the reason why I was also writing books about men and the porn addiction, infidelity, why men are now behaving like this. So parang yun naman po yung naging advocacy ko because of that experience. Kasi sabi ko, Lord, thank you for all the trauma. Kasi parang binibigyan mo siya ng storya na relevant sa panahon natin ngayon. Nice. Yun. Lola, yung sabi ng kaakbay natin, ano ibig sabihin yung nanggagaling ka sa redemption? Ano ibig sabihin yung redemption? Napatawad ko na po yung mga magulang ko at napatawad na rin po ako ng Diyos because out of all the, sabi ko nga po, the way people would look at me, they would say, biktima ka. Hindi po ako biktima. Dumating din sa punto na villain po ako. Masamang tao ako. Na hindi ko rin pwedeng i-blame na, because my mom was like that, I was also like that. Kasalanan ng mom ko. No, I have a choice. May mga ginawa rin ako sa buhay ko na kapalpakan. Sabi ko kay Ma'am Chiki, I became a mistress. That was my mom's issue. And then, if you want me to go dun sa iba pang part about jail, that it also happened to me. So, parang, nung time po na nagkapatawaran kami ng tatay ko, sabi ko nga, Lord, ang bait mo pa rin, no? Because at the end of the day, sinara mo yung kwento na to because I cannot go on living and be a parent to my kids with so much hatred and anger sa mga magulang ko, di ba po? Kaya sabi ko nga doon, anong cure ng generational trauma or generational curse? Putulin mo yung hibla, yung sinulid na nagko-connect sa'yo sa maduming nakaraan mo. Sa madilim na nakaraan mo. You live your life differently para it will have different output. Yun naman yung pamana ko sa mga anak ko ngayon. Whenever they see me in a talk like this na, Mami, yung buhay natin, nakabuyang-yang na. And sabi ko, at the end of the day, hindi na buhay natin to eh. This is God's story na. Amen. No longer my story or your story. Pero Lola, I'm sure ang dami rin nagtatanong no na you did not expect, 'di ba? Syempre na ginawa 'yun ng magulang mo. Pero the next day after it happened, paano? Ano nangyari? Ito po is another interesting din na mechanism na dapat makita nyo sa mga bata. In a way, parang safety net yun ng brain natin eh. In my case po kasi, right after it happened, para siyang panaginip lang, lucid dream lang, na it didn't happen. Mahal na mahal ko yung tatay ko, hindi niya gagawin sa akin yun. Kinabukasan, okay na kami, tawanan, it's like nothing, walang nangyari sa bahay. And tinanong ko, saan nanggaling yun? Ngayon ko na lang po na-realize as an adult, I dissociative ang tawag nila doon na issue. Ibig sabihin, my brain ay yung cognition, yung part ng brain ko that will understand, tumakas na. Parang ang nangyari, hindi nangyayari yun. Ang effect ngayon, my body became numb. I don't feel mataas ang tolerance ko sa pain, even in emotion. Because nag-e-exit ka eh. Pag may malaking problema, people will say, ang composure ni Lola, halimbawa po, even right now, parang tingnan mo, ang facade ko, parang ang peaceful, parang but you don't know what's happening inside. Nag-check out na pala yung part of me na supposed to be takot, na supposed to be ninenervyos, because I have that kind of
default mechanism because of what happened in the past. So, maganda Oh. siya kasi makikita mo ang strong ng mga tao. Mm-mm. Pag nakakamit kayo ng mga taong strong, they're not Yeah. really strong. They're checking out of their body, nag-out of body experience. Yeah. The weird part is, kapag may masasayang achievement po, nag-check out din yung body ko. Di ko rin siya Oh. masyadong nararamdaman. Really? Oh, well, di ba po, may mga tao na, nakagraduate na. Mm-mm. Parang 1 month o 2 years, high pa rin sila. I was able to graduate now. I'm so grateful. Kaya, I was given, for example, I launched a book. I was given an award. Binigyan ako ng interview ng ganito. Ang saya ko po because kinabukasan hindi ko na siya maalala. The emotion that goes with it, I don't Lumipad remember na. anymore. I just want another hit. Can we do? That's why I love extreme sports. Oh. Yung tatalon ka sa bangin, lilipad ka sa pupunta ka sa ilalim ng dag. I want danger because doon ako nakakaramdam Ng takot. ng any emotion. Oh. Extreme. Because I check out kapag may malalaking. And when I took an exam, may mga assessment exam po kami sa school, no, psychological. There was an exam that ang result ay I have a tendency to become a psychopath. Talaga? Yes. But you Basic have to background. understand. Ang psychopath po does not necessarily mean magiging serial killer ako. Psychopath are general ng army, CEO ng malalaking companies. They are the ones who can handle difficult problem under pressure and hindi Wow. sila mangangatog at magpa-panic attack because the brain is so low sa neuroticism and conscientiousness, hindi sila masyadong affected emotionally. Kaya sabi ko, wow, that's interesting na po. Na Oo parang, nga. in a way, sabi ko nga, kaya I have a book coming out, God also used psychopaths. Talaga. Yeah. So, ano Makabili pala? nga ng book na yan. So, Opo. Lola, ano pala, no? Pag tinawag kang psychopath, not necessarily an insult. It's not necessarily a bad thing. Sometimes Yeah. they make decisions that can save the world. Diba? Can you imagine if you're a general in the military, you're going into the war zone, Yes. tapos nangangatog ka with panic attack because Oo. you're so emotionally, so, Oo nga. something to that. Pero now I understand. At least now I understand. That's the reason why. Oo. And with the glory of God naman, sabi ko nga, Lord, thank you. Oo. Because of your Holy Spirit, that part of me that's capable of doing something above and beyond yung sinful going towards committing criminal acts Yeah. na natitapered mo because Oo. now you're the one living inside me. But can you imagine someone na lumaki, battered, abused, walang Diyos, tapos nung nag-test siya talagang hindi psychopath din ang niya. Can you imagine anong Yeah. capability niya? Yeah. That's why we see crimes on TV, nasusuka tayo. Paano niya ginawa yon? Oo. Hindi na siya tao, true. Hindi ka na tao. When you're doing those crimes, Yeah. you're checking out of your body. Oh, Only wow. only the grace of God can, redeem yung kaluluwa ng ganong tao po. Oo. Wow. Only because of the trauma. Wow. Okay. Oh, Roger, may tanong ka. Ikaw ba nakikita mo na itong mga bagay na ito ay magiging paghahanda din ng mga anak mo kung sakaling ugatin din nila connecting the dots, no, sa nakaraan? At paano? Actually po, kasama ko na yung bunso ko when I talk about love life naman. Baba, ini-invite po ako sa school to talk about February, ganyan, in love na kabataan. And my son talked about naman ako sa mommy ko to, na, I abandon. Bawa po na in love siya sa girl, come several months, iiwan niya kasi hindi niya maramdaman masyado yung spike ng emotion, then babagsak siya. And I also do that. Nag-escape ako. That's why I have suicidal ideation as well. Pagka medyo mabigat na yung problema, hindi na ako makapag-check out, the next thing that I will do is to hurt myself para mawala na ako sa mundo. Sa emotional naman po, nung anak kong lalaki, observe namin yun, na, why are you like that? Malapit ka sa babae, and then eventually, iiwan mo in the middle of
wala namang, naboboard ako eh. Hindi ko alam, nung una ko siyang na-meet, ang hyper, and then ayoko na, naboboard na ako. And it happened several times, and then nung inugat namin, sabi ko, oh my God, that's me. I put walls on people when they're getting too close to me because nagkaroon ako ng trust issues with what happened sa mga taong nag-alaga eh. And it became his testimony. Sabi niya doon, sinuko ko kay God tong love story na to. The next babae na ipapakilala ko sa'yo, yung pinili na ng Diyos para sa akin. Wow. Nice. Parang yun yung kanya. And my daughter naman po, ang effect sa kanya ng trauma ko, because I was not really a good parent in the start ng aking pagpapalaki sa kanya. Hindi siya public speaker. Hindi siya makapag-express. So, ang expression niya ay drawing. That's why lahat ng libro ko and lahat ng nakikita niyo sa Facebook, that's my daughter po. Wow. Everything. The animation, the cartoons, the videos, the books, daughter ko naman po. Ang galing. So, parang, sabi niya, I can only glorify God, not with like you, Mom, but with the strokes of my fingers. Galing. Yeah. At sabi nga, di ba, I think it was you, there's treasure in trauma. Yeah. You mentioned that. Treasures na makikita mo in the darkness of your trauma. Kaya yung mga nakikinig po sa atin ngayon, mabait po si God. May tinago yan sa likod ng problemang kinakaharap nyo ngayon. Hanapin nyo lang po. Okay, now, para lang maintindihan ng ating mga kaakbay, let's talk about your mom kasi medyo na pag-usapan na natin ang tatay mo. Ang nanay mo, nagkautang sa iba't ibang tao, di ba? To the point na kinulong na siya for estafa. Yes. Paano nag-start yun? Bakit? I thought she had a job. Opo, sabi ko nga, inugat ko rin po yung nanay ko, no? Yung nanay ko naman po, namatay ang nanay 7 years old. So, nakita niyo po, wala siyang tagapag-alaga. Sa probinsya, maraming kapatid, mga may asawa na. Doon siya pinapatira, titira ka kay ate mo. Pag nabwisit ate mo, tapong ka sa isa mong ate. Pag nainis siya, tatapa. So, again, the pattern of wala siyang solid community. Pagka, tatakas ako. Then, nung lumaki po siya at nag-earn siya ng money, she became loved. Love siya. Para doon niya naramdaman that everybody wants her. Come on, live sa bahay ko. Ganon. And parang feeling ko nag-click sa kanya na, pag may pera ako, mamahalin ako. So, I will do everything for money. And doon ko po siya nakita na lumalaki kami. Pag wala ng pera, mangangatog siya, pupunta siya sa ibang tao, magungutang siya. And my mom was really, really charming. Cute na babaeng, liit-liit. Tas ang smile ay ganoon po na parang sabi ko nga kahit poste ng Meralco, mabibenta niya eh. Kasi in sales, nasa sales po sila ng tatay ko, kaya nga medyo maboka. Kaya lang dumating sa punto na kung lahat papakainin mo, kung lahat kukunin mo yung burden ng responsibility, hindi enough yung kikitain mo. So, naging pattern niya na yung utang dito, utang dyan, business dito, hanggang naging million na. And hindi nag-i-issue na siya ng mga documents, cheque, bouncing checks, and ang large-scale stuff ay walang bail. So, eventually, nahuli po siya ng NBI. I was 16 years old po during that time. Tapos may kapatid ako na 7. So, yun, nakulong ang breadwinner ng family. Can you imagine? So, another trauma. No? Ang laki. Because nakakahiya, di ba? Yung mga tao, nakita, kinuha yung nanay mo na nakaposas. Okay. And, Roger, ikaw, ang dami ko kasing tanong eh. Baka maano Oo ko nga yung eh. oras. Eto, Chiki, ewan ko kung tatakbo na ako dito, pero sabihin mo kaagad kung babalik ka muna, no? Okay. Nasaan si Kristo sa mga... Nagising ka ba isang umaga, kilala mo na Panginoon? Paano ka kinatagpo ng Panginoon? Tulad ng kwento ng mga naging bisita natin. Meron kang takdang panahon para sa Panginoon. Interestingly, I grew up in Sunday school. My parents were Christians.
Wow. And you imagine po yun. Kaya like ko sinasabi when people are saying, oy, okay naman siya, Christian naman yun. May Christian na Yeah. political Christian, cultural Christian, may Christian na what kind of Christianan. Christian, di ba? Mm. Kasi I grew up that. Pero ang the best part with my parents ay nadala ako doon sa simbahan. So lumaki ako na if all else fails, pupunta ka kay God. Pero lagi siyang last resort and I didn't really understand. And even during naman dun sa kulungan, I saw my parents mabasa. Mabasa sila ng mga devotional books, ng Bible. My father was even planning to become a minister. Sabi ko nga, wow, Lord, ano ba talaga? Bakit ganoon? Pero yung pala, pa rin po, doon ko po na-realize na merong mga tao na tinanggap si Jesus Christ as Lord and Savior, pero bawal gumalaw sa buhay mo. Di ba po? Kasi si Jesus supposed to be ay karpintero. So, pagpasok niya dun sa loob ng bahay mo, sasabihin niya dun sa heart mo, parang medyo may wall sa heart mo na pwede kong i-fix. And then sasabihin mo as a Christian, Jesus, kasi, that's very sacred to me. Yeah. Pwede wag mo siyang i-repair. So, there can be Christians like that. And I think my parents were like that. May mga part ng buhay nila, hindi nila sinuko ng todo pa. Pero on their dying beds, I know they na-reconcile na nila yun. Kaya alam ko my parents are in heaven now with God. So, yun yung investment ko po na kahit pa paano, mayroon akong Diyos. Dumating sa puntong galit na galit ako sa Diyos. Oh, for sure. And it's a good thing. Kasi at least may emosyon ka pa sa Diyos. Because nakita ko po yung mga estudyante ko na atheist, they don't even care. Yeah. Okay na yung galit ako. At least, na-acknowledge ko na merong entity there na galit ako. Pero yung mga bagets po ngayon, they didn't even believe that there's an entity beyond them. Wow. Paano mo ngayon ni-reconcile? Paano ka kinatagpo ng Panginoon? At nagkaroon kayo ng reconciliation? Makukulong na rin po ako. Kasi? That was kasi I grew up knowing na the only way for us to survive ay mangutang. And ako po ay pagbabaga parang principal ka na sa school. So meron ka ng leverage in terms of yung professional and yet nangungutang ako sa mga maintenance namin, sa mga teachers, may mga principal po na ganyan, 'di ba? Lahat na lang inuutangan, pati parents ng mga estudyante, ganoon. And then yun po yung mga panahon na may tumatawag na sa yung attorney, minumura-mura ka, may mga ganito, takutin ka. Darating na yung anong tawag dito, darating na yung warrant of arrest. And true enough, yun yung nag-play sa utak ko over and over again, maaaresto ako sa school. So, na-trigger yung memories ko nung sa nanay ko, na naaresto siya. Doon na po ako umuwi ng bahay, natutulog yung 4 na taong anak ko, and yung bunso ko kapapanganak ko pa lang. It can be postpartum, yung nangyari sa akin. I don't know, during that time, wala pa tayong masyadong malawak na kaalaman. That's when yun po yung nakipagmurahan talaga ako sa Diyos. Wow, all-out emotions. All-out emotion. And I said, ano ka, hindi ka totoo, gano'n. How can you do this to a person? Di ba yung galit mo sa Diyos? And I know hindi lang ako nakaramdam yan at nakakaramdam yan ngayon. Pero napakaganda po pala nun sa brain. Because the book po that I've written, the first one, the blue one, it talks about part of the brain. And part of the brain po, ito pong temple, di ba, sentido natin. Yeah. Ito po yung part ng brain na nag-i-store ng memories of anger and memories of joy. Oh, ito. Malapit sa mata po, malapit sa tenga. That's why, ito rin po yung brain ng delusional psychosis kasi may naririnig ka at may nakikita kang mga multo-multo. Okay. But interestingly, this is also the brain na umiilaw kapag nagpe-pray. Kapag nakikipag-usap kay God.
It's scientifically, you can research that. Nasa libro ko Oo. po yan, and I got that from a very prominent din po na psychologist and psychiatrist. Wow. So, during Ito that pala. time that sabi ko nga parang Jacob style, di ba po, na hindi Wrestling. kita pa aalisin dito hanggat hindi mo ako, ganyan. It's like that po nung gabi na yon, because susunugin ko na yung bahay namin Wow. with my children inside it. Wow. That's how desperate I was to escape everything. I don't want to go back living in jail. Oo. Inulit ko na lahat ng trauma ng nanay ko Oo. Pati ba naman yon na yung mga anak ko lalaki rin sa loob ng kulungan, lalabas, papasok doon. Oo. Because I know wala rin naman akong asawa, 'di ba po? I'm a mistress as well. So I took on the responsibility na yung anak ko bibitbitin ko rin sa kulungan. Oo. So if you're in my place at that moment in time, wala nang tornilyo ang brain mo. Oo. Pero Lola, just to clarify, no, bale, kasi na-mention mo na tumira ka rin sa kulungan. So, anong nangyari nun, nakulong ang nanay mo for estafa, so hindi siya bailable, so kaya nasa loob siya for quite a while, at kayong magkapatid, sinama ng nanay nyo, so you ended up living. Tinatago lang naman po yun. Baka sabihin na gano'n ba sa kulungan? Hindi, syempre tago yun. Underground. Wala si warden, may mga kakosa ka na mga pulis, mga ganyan. Tinatago ka nila. Wow. Pag nandyan, sorry ka, dyan ka muna sa labas. Si di ba father, po? nasan siya? Bumalik na po siya sa totoo niyang family. Kasi wala rin po. And that's the reason din also why I believe I fell in love with a married man, a police officer. Kasi, I need someone to take care of me and my sister. And at the same time, bata ka. Tapos, naka-uniform sila. Ang gwapo-gwapo naman. Tapos, sa mga police na to, meron ding Messiah complex, Heroes complex, na parang lahat tutulungan. Di ba po? Parang sabi ko nga, Lord, no, if I go back and look at it in a psychology worldview, makikita ko lahat ng sugat ng kaluluwa ng mga characters involved in the story. Pero that's the beauty of God Pinagtatagpo niya yung mga broken people. Yeah. And then somewhere along the way, you will find redemption. Your Damascus. Yes. Nako, Lola, sobrang inspiring ang story ng buhay mo and how God rescued you from the different traumas of life. And ang tanong ng mga kaakbay natin, Lola, ano daw yung unang naging step na ginawa mo to forgive those people na nagbigay sa'yo ng trauma? Nung time po na hindi kaya ng tao mag-forgive, hindi kaya. Only God can. Kasi nung time po na nakikipagmurahan ako kay God, di ba po umiilaw yung brain mo? Because yung pala, God is, sabi ko nga, God is not listening to your bad words, listening to your heart. He's listening to your heart. So, hinayaan niya akong mag-rant. Nakatulog po ako. Hindi natuloy yung suicide attempt. Nakatulog ako. Pagising ko po, sabi ko, Lord, kung totoo ka, babaguhin mo ang buhay ko. Suko na ako. Kulong mo na ako. Surrender. The key to forgiveness is to surrender everything kay God. Wala po akong pinatawad during that time. Basta alam ko lang, everyday gumigising ako, knowing na may warrant of arrest at knowing na makukulong ako. Pero sinuko ko na. Sabi ko, sige Lord, kung sa jail ako mamamatay, ayoko na pong lumaban. Pagod na po ako. And for some reason po, hindi natuloy. Yun po yung isa kong book naman na nabayaran yung utang, na nagulat ako, ano nangyari yun? Pero, doon po rin yung pinakamatinding tinawagan ako ng tatay ko kasi na-stroke naman po siya. So, tinawagan po ako ng mga kapatid ko sa province and sabi nila, hinahanap ka. Doon po ulit ako nakipag-away po ulit ako sa Diyos. Okay. Kasi when I was looking at it, ang galing nung na-meet ni Paul si Jesus sa Damascus, nagtago po muna siya ng ilang years bago po siya nakilala nila Peter, di ba? Ibig sabihin, may atraso May atraso. Tsaka meron kang period of getting to know God. Siguro lumalim po yun, tama. So parang ganun din yung ginawa sa akin ni God. Parang pinalalim ako, inano ko, I became successful sa school, na utik-utik, ganyan.
And then biglang tumawag yung tatay ko and then dumating yung parang demonyo ng past calling your name. Yeah. Doon ako nakipagmurahan ulit. Sabi ko, Lord, teka muna, okay na ako, di ba? Maayos na tayo, Christian na ako. Totoong Christian na ako. Sinuko ko na lahat. Huwag na si tatay. Wag na siya. Wag na nating pag-usapan. Nakipaghagel pa po ako. Iyak po ako ng iyak. Sabi ko, Lord, ayoko na makita. Ayoko na. Tapos ang sabi po sa akin ni God, in a way sa discernment mo sa prayer mo, punta ka doon. Pumunta ka doon. Kasi may regalo ako sa iyo. Parang ganun yung dati. So, kumuha po ako ng pera, thinking na pera may sakit Punta po ako doon, nagbiyahe ako sa probinsya, dala-dala ko yung pera. Yung tatay ko po nasa tumba-tumba, patay na yung half ng body niya, tapos di na siya makapagsalita. Then nagkita po kami mata sa mata. Alam niyo po yung kumislap yung mata niya kasi na-recognize niya ako. Tapos bigla po ako napaluhod. Tapos pagluhod ko po, sabi ko, Tay, I love you. Hindi ko po alam saan galing yun. Hindi na po ako yun. Hindi na yung psychopath. Grabe God, no? Oo, hindi na. Sabi ko, Tay, I love you. Pagaling ka. Pag magaling ka, nababawi ako sa'yo. Tapos pinakain ko po siya. Tapos lumabas po ako ng bahay niya. Nag-breathe. Parang nakahinga ka. Natanggal po parang yung... a big load off your shoulder. Yun yung regalo? Yun yung regalo ng Panginoon. Yun po yung sinabi ni Jesus sa akin na sorry. Na parang, kasi di ba sabi ko pa sa inyo, hindi naman ako mabuting tao. Na I was a mistress, I hurt people, I even, pag nabubuntis ako, I selectively remove them. Ganun po. So, murderer, psychopath. So, sabi ko nga, from victim, magiging kang villain. Pero nung pagpasok ko po doon, parang sabi ni God sa akin, namatay na ako sa cross for you. Malinis ka na. Victorious ka na. Kasi yun din yung laging at the back of my head. Hindi naman enough yung cross. Parang laging may gano'n. Di ba, nabasa ko rin sa parang, it's impossible for you to be forgiven like that. By just accepting God as your Lord and Savior. I need to do good things. That's the only way for me to heaven. To be a good person. Laging at the back of my head, may ganon. Yun yung pinakita niya sa tatay ko when I openly forgive my dad that time. Doon ko na-realize na, oh my God, pinatawad ako. I'm no longer Amelia the villain. Yeah. I'm Lola Cuentosera. Yeah. The victor. Wow. Na, that's so beautiful. na ginagamit na Nick. Yes. So parang, ang tanong, napatawad ba? Hindi mo mapapatawad if you're listening right now and you're trying to forgive the people who hurt you on your own. You can't. The only way for you to do that is to accept the forgiveness of God. Kasi in the first place, hindi ka rin naman mabuting tao. Yes. Yes. Naku, yun yung amazing grace ng Panginoon, no? No, Lola? Na talagang kahit gano'ng kadumi yung pinagdaanan natin, gano'ng kalaki yung kasalanan ng mga gumawa sa atin, ng mga problema sa buhay, pero kayang-kayang mapatawad ng Panginoon at kayang baguhin ng Panginoon yung buhay natin. From dirty clothes, diba, to a clean slate na paid in full yung ating mga kasalanan. And Lola, sabi dito ni President Bata, dahil syempre, 'di ba, hindi lang Lola ang mga nag-influence sa child's character building, no? Syempre daw pati ang mga lolo. Diyan. Tapos si President Bata sobrang loving sa kanyang mga apo. Ayan. Yes. So Lola, siguro last question na to, Chiki, no? So sabi ng mga kaakbay natin, totoo ba na there are treasures in trauma? And ano daw yung top 3 learnings mo dito? Opo. Sabi ko, sa isip-sip ko, hindi pa ba evidence? So, whenever I talk to the people na kausap ko ay, ang tawag dito, kung hindi ko nakita yung treasure sa likod ng trauma na binigay ni God or inalaw ni God na ma-experience ko, hindi nyo po ako makakausap na yun. Yes. Kasi patay na dapat ako several years ago. Hindi ba po? So, siguro ang iiwan ko lang po na 3 lesson po doon sa book ko po na Kulay Blue, I talk about getting to know your brain.
So that parang kilalanin mo ang utak para makilala mo ang topak. And interestingly, whenever I visualize God, He's beyond time and space. Ang feeling ko, mind po siya, a powerful mind. So when you get to know your brain, it's as if you're getting to know God as well. Kasi yun yung brain connection, mind connection natin. Sabi nga, love the Lord with all your heart, your soul, your mind. Di ba po? Your spirit. Ayun po, yung get to know your brain, get to know your own trauma, map your own pain, and then makikita mo God is there with you every step of the way. Sa yellow po na buko, ang tawag ko po dyan, from utak, topak to brain kalasag. Tayo po, binigyan na ni God ng shield, the breath of life. Diba po, to mag-online yung brain. Ang kailangan lang po natin, i-activate natin yung shield ng pagmamahal ni God sa atin. So, you know God, accept mo as Lord and Savior, gagamitin mo ngayon si God as your shield para hindi ka na tinotopak palagi. At yung pangatlong libro ko po is Rich Mom, Poor Mom. Pagbukas mo po ng buhay, nakasama mo si God, yayaman ka. Hindi lang financially, kundi emotionally and spiritually. That's the beauty of living with God here on earth, experiencing a little bit of His heaven. Wow. Po Thank yung aking you. gustong ibigay sa mga listeners. Hindi ka nag-iisa. Lola, saan ba makukuha mabibili yung mga libro mo? Apo, available po yan sa aking online store. Siyempre, uso-uso sa Shopee, Lazada, lolaquentosera.com. Nasa bookstore din po yan ng Fully Book po. Kung ayaw nyo ng online Shopee. Wow. Ayan. And visit nyo lang po ang YouTube channel at ang Facebook. I also do libreng kwentuhan. Wow. Na gusto mong mag-rant, gusto mong magsumbong. Wow. Libre po iyon. Message nyo lang ako, Lola Kwentosera. Kwento tayo, makikinig ako sa'yo, and then, hopefully maging okay ka. Wow. Where do you find the time? Si God na po yun. Galing. Hindi ko na rin alam minsan. Minsan si God na po yung bahala ka na Lord. Sabi ko nga, ang kagandahan po, I don't feel anything. Hindi ko na-mirror yung emotion. Kasi nga po, I checked out. So, if they're very heavily angry with their asawa, okay? Kahit makikinig lang ako. Tapos, hindi ko na siya nauuwi. Hindi ko na natutulog yung emosyon nila. So, you can have a trauma dump kay Lola. Galing! Wow! Okay. O sige. Opo. Nako Lola, before we say our goodbyes, thank you so much for being with us this morning. Thank Sabi you. ko sa'yo, ang iksi ng 1 hour, di ba? Kailangan bumalik ka eh. Sa October. Part 2 daw, Chicks. Para mag-discuss ni Lola sa atin yung mga advocacies niya dahil napakadaming advocacies ni Lola. So, part 2 yun, no? Part 2. Yes. Maganda nga po yun. Ayan. Para makita na nila. Yun yung past na. Yes. Past story. Eto na, nang ginagawa ko ngayon through God's, Yeah. Because there is life after trauma. So you can't use trauma as a reason to destroy your life, 'di ba? Because as long as ginigising ka ng God every day, there is a reason and there is a purpose for your life. So the trauma can be used. 'Di ba? Sabi ko nga po doon, trauma is what happened to you. That's not who you are. Huwag mo siyang gawing identity. Yes. No. Amen. Okay, Tama. so we come to our point where we pray for our kaakbays, and Lola, please join us. Si Roger po ang magli-lead sa atin. Roger? Nanalangin tayo. Panginoon, salamat po sa isang magandang linggo ng umaga. Si Lola nga po ay dinala niyo sa amin at kami pinagpapasalamat sapagkat itinago niyo siya sa likod ng inyong krus at tanging si Kristo lamang ang nakita ng aming mga kakbay. Panginoon, alam namin kung usaping trauma din lang naman. Kayo po ang Kristo, ang Diyos na siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo, namatay at tunay nga pong dumanas na isang kamatayang hindi po namin kayang i-describe. Pero ganun pa man, kayo po ang nagbigay buhay upang kami pong makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan. Yes. Kayo'y nabuhay na magmuli at dahil dito ay may katiyakan kami ng bagong buhay at ng kaligtasan na darating ang panahon na kami po'y isasama nyo sa inyong kaharian. Nagdalangin namin sa mga kakbay namin dumaranas ng ganitong klaseng sakit. Kayo po, Panginoon, ang laging mangusap sa kanila. Kayo ang yumakap sa kanila. Kayo ang maging tagapagtanggol nila, Panginoon. At lagi niyo po silang samahan. Lagi kayong
makipag-usap sa kanila nang sa ganoon, Panginoon, sa tinakda niyong panahon, sila po'y magkaroon ng kaligtasan, kapayapaan ng kalooban, kagalingan ng anumang karamdaman na tanging sa inyo lamang galing. Dalangin po namin sa inyo si Lola na wala kami may iaabot, kundi ang dalangin na patuloy niyo po siyang samahan, ilayo sa anumang karamdaman, palibutan ng mga taong may takot nga po sa inyo, at lagi pong gawing plataporma ang kanyang nakaraan upang ang Kristo, ang kwento ng katagumpayan ni Kristo ang siyang makita. Pagpalain niyo po siya, pagpalain niyo ang kanyang hawakan, ang kanyang mga makakausap, ang kanyang mga didesisyonan. Pagpalain niyo po. Kay Chiki at kay Bel, at sa inyong lingkod, kayo po ang magbigay ng kalusugan din sa mga kaakbay namin na may karamdaman, kagalingan ng aming nilalapit sa inyo. Panginoon, anuman ang laman ng puso ng bawat isa, sakit ng nakaraan, pangangailangan sa kasalukuyan, kayo po ang maging ama para sa mga walang ama, kayo ang maging ina para sa walang mga ina, Panginoon, at kayo ang patuloy na manalagsik ng kanilang puso't isipan at tugunin, Panginoon, ang kanilang dalangin sa inyong kapanahunan at kapamaraanan. Ang lahat dinadalangin namin, kalakip ang pagpapasalamat sa may mga anibersaryo at kaarawan, kayo ang patuloy na sumama sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, Lola, excited kami na makita ka ulit sa October. Yes. Mental Sa health studio na month po. tayo. Punta tayo sa Yes. studio with Lola. Yes. Sige, Bel, may sasabihin ka? Ay, wala, Chiki. Okay na ako. Okay ka Thank na. you. Thank Alright. you, Lola. Yes, thank you so much. Ang dami nating natutunan, ang daming psychology at saka your facts about your life. It was so well, na napagdikit-dikit natin. So thank you. Alright, so mga kaakbay, dito po nagtatapos ang Anchor Folk Live for this weekend. Magkita-kita po tayo muli next weekend. Same time, 8 to 9 a.m. Dito lamang po sa DZME 1530. Una sa kanan, ang impilang may paninindigan. Bye everybody, stay safe. Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at